is my everyday life here in Saudi Arabia. This is my part-time job. 4 hours part-time job. Ito ang buhay namin. Ito ang realidad ng buhay namin, guys. Tapos pagkatapos ko dito, punta naman ako sa kabila. Another 4 hours, guys. Paplansya na ako ng bedsheet. Katatapos ko lang mag-vacuum. Kasi day off ko tomorrow. Kaya, ito. 3:20 na. 4 o'clock uwi na ako. Hindi ako nakapag-video kanina. Nagbabacuum kasi kasama ko si madam. Hindi naman niya ako binabantayan. Kumbaga, natutuwa lang siya kasi gusto niya akong bantayan ba. Yung bang nagkukwentuhan kami habang nagbabacuum ako. Wait man siya. Kasi kagagaling lang nila sa bakasyon. Kaya, nagkwento-kwento kami about dun sa passion nila. Na-appreciate ko naman siya, guys, kasi nagkukwentuhan kami. Kinukwento niya yung mga nangyayari sa kanila sa bakasyon, tapos binigyan niya kami ng may pasalubong siya sa amin nung itim na kasama ko. Yung itim, Kenyan. Ano siya? Stay in. Ako, kwento-kwento lang muna tayo, guys. Habang nagpa-plancha. Ako, stay out ako. 4 hours lang ako dito. Pero, etong bahay nila, hindi to bahay ni madam ko. Bahay ng nanay niya. Lagi sila dito. Kasi walang kasama yung nanay niya dito. Wala siyang kasamang anak. Kundi sila lang kasi may mga bahay ba. Si madam ko, may sarili din siyang bahay. Doon sa Shahar. Doon. Nire-renovate kasi yung school niya. Kasi nagtayo siya ng school. Mga prep lang. Pang prep. Mga 5 years old above. Prep ba tawag? Correct me if I'm wrong. Mga kainday dyan. Ganun. Tapos, binigyan niya kami ng pasalubong. Appreciate naman kasi perfume. Although hindi man siya ganun kamahal. Nabango din naman. Doon nga ay nakatago. Binigyan kami ng itim. Magpa-plancha ako kasi bukas dito ko. Planchahin ko lang tong 2 bedsheet. Kasi matagal na to dyan. Hindi kasi ginagalo ng itim. Kasama ko. Hindi kasi siya marunong plancha. Marunong siya. Kaso nga lang, hindi kagaya as in Pinoy na plancha. O diba, guys? Yan lang. Wento-wento. 4 o'clock uwi na ako. Gutom ako. Wala akong time magkape. So, yun lang, guys. Hindi kasi nagpa-plancha yung itim. Ayaw nilang pa-planchahin. Ayaw ni madam, pati yung anak ni madam, ayaw niyang ipa-plancha yung mga damit ng anak niya. Alam mo na, masaya lang. Ay, ito ang buhay namin. Ito ang realidad ng buhay namin dito sa ibang bansa. Mas mahirap pa yung trabaho ko nung nasa Hong Kong ako, guys. I'm taking care of children before. When I was in Hong Kong, hanggat gising yung bata,
Pero mabait man ang amo ko. Mabait. Hanggat gising yung bata, gising din ako. Kaya ang ginagawa ko noon, nakakamera kami doon guys sa Hong Kong. Hanggat gising ang bata, gising din ang kunyang. Kunyang tawag sa kadama doon sa Hong Kong, kunyang. Pero, ang kagandahan nun guys, yung amo ko, noon nasa Hong Kong, naiintindihan niya ako. Tapos, kasi lagi silang nagta-travel. Ang amo ko dati, naiiwan sa amin yung, dalawa kami noon sa bahay, dalawa. Tapos, laging naiiwan kami sa bahay. Minsan, pag, pumupunta yung nanay nung amo ko lalaki. Binibisit. Kasi business man yung amo namin. Dalawa kaming Pinay. So nga lang. Alam nyo guys, sa totoo lang, mas gusto ko yung nag-iisa kaso hindi ko kaya. Kasi tatlo yung mga alaga ko dati. Tatlo. Hindi ko kaya. Much better pa na mag-isa ka. Kung kaya. Kasi, minsan yung ibang Pilipina, alam mo yun sa Ilocano, yung napakong sa mga Ilocano dyan. Alam ko anong tawag doon. Yung ba, alam mo yung inaasa sa'yo, parang ganun. Tapos matapang, Bicolana yung kasama ko. Sorry sa mga Bicolana ha, hindi lahat. Pero yung nakasama ko dati sa bahay, ganun. Nakikipagmatigasan ba sa'yo? Parang gano'n. Gano'n sila. Tapos yun. Mabait naman siya, kaso nga lang. Ano ba, yung hindi siya kikilos pagka hindi minanduan. Parang gano'n. Yung trabaho niya, hindi niya nagagawa. Kasi nakatutok ako sa mga bata. So, dapat wala akong pakialam sa gawaing bahay. Kasi hindi. Tamad ba? Hindi naman lahat. Tamad siya guys. Yung naging nakasama ko. Tamad. Pagka hindi mo utusan, hindi mo gagawin. Kaya much better, mas maganda mag-isa ka. Kasi at least, alam mo kung paano mo yung oras mo. Kasi yung alaga ko dati is bata, maliit pa, 3 months old. Batang-bata pa lang, alaga ko na yun, kapapanganak pa lang eh. Pero, nung talagang ako na yung pinag-alaga, 3 months old na siya, bata. Pero lagi kaming may bantay dati, nakakamera kami, yung lola pumupunta, ganun. Ako ang nakatabi sa gabi. Ako nagpapadede. Pag po dumadating yung mga amo ko, sila ang nag-aalaga pagkagabi. Yan ang kagandahan nun. Pero pagkagabi, yung second daughter nila, katabi ko pa rin. Ganon, yung trabaho ko noon nasa Hong Kong. Mabait man sila. Kasi, pagka binibigyan, pagka dumadating sila from travel, nagbibigay sila ng pakonsuelo ba? Ganun. Mabait man sila. Kaso nagkasakit ako dun guys. Nagkasakit ako. Kaya, kinuha ko dito sa Saudi ng habibi ko, ng husband ko. Actually guys, second husband ko siya. Yan ang totoo. Hindi ako nagtatago. Kasi mas maganda yung wala kang tinatago.
Mahabang istorya. Manood lang kayo ng vlogs ko. Char. Hindi, nasa vlogs ko yun. Nasa vlog ko, YouTube channel. Yeah, of course, syempre, may pagkakamali din ako. Ganun. Yung first husband ko kasi is, naghiwalay na kami. Pero hindi pa kami divorce. Hindi pa kami annulled. Kasi wala kaming pera, guys. Wala kaming pang pa-annulled. Hindi ko afford yung pa-annulled. Kasi kahit nasa ibang bansa ka, mas uunahin mo pa yung pambili mo ng bigas kaysa pagpapa-annulled. Kaya, sobrang kawawa yung walang pera. Sana nga, guys, ay maaprobahan na yung divorce natin sa Pinas kasi kawawa yung mga guys, yung mga nakatali pa sa asawa kagaya ko. Still married pa kami ng first husband ko, pero hindi na kami nagsasama, hiwalay na kami. Ngayon, yun nga yung inaabangan ko yung alam mo yun, yung divorce. Kasi kawawa tayo na nakatali pa rin tayo sa ating mga asawa. Ganun. Pangmayaman lang kasi yung annulment, guys. Sa totoo lang, kahit kumikita, kahit may pera ka na pang-paanal, parang nang hinayang ka pa rin. Alam mo kung bakit? Mas uunahin mo pa. Total. Yung husband ko naman is may anak na siya. May anak na siya. Nakaanak siya ng ibang babae. Yun lang yung masasabi ko. Pero hindi kami totally friend. Ako, tanggap ko na. Pero siya, hindi pa niya tanggap na hiwalay na kami. Sabi ko nga sa kanya, may anak na siya eh. May anak na siya. So, para sa akin, gusto ko yung magkabati kami for the sake of our children. Diba guys? Pero siya, ayaw niya. Wala akong magagawa. May anak na siya guys. Hindi na rin ako makikipagbalikan sa kanya. Dati, nung nasa Hong Kong ako, gusto niya magkabalikan kami. Kaso syempre, hindi na ako papayag. Mga anak ko na lang yung asikasuhin ko. Yung mga anak ko guys, malalaki na. May mga asawa na sila. May mga apo na nga. 2 na ang apo ko. Mga anak ko, hindi na magagalit sa akin. Naintindihan man nila ako. Ganun lang. Pero ayaw niya kasing tanggapin na hiwalay na kami. Pero may anak na siya, boy. Para sa akin kasi guys, okay na, enjoy na lang kami ng life namin. Hiwalay din sila ng girl eh. So yun lang, masasabi ko. Nagkaanak lang sila. So ba't pa ako makipagbalikan, di ba guys? Kayo nga nasa kalagayan ko. May mga konting problema kami, pero okay na. Okay na. Ako tanggap ko na eh. Ganun lang siguro talaga ang buhay, guys. Ang gulo ng kwento ko. Uwi na ako, guys. Oh. Stop rin na. Bye. See you in my next video.